Hello Jolly Natik! So lately nga nag-vacation trip kami sa Boracay para naman makapagmuni-muni at makapag-release ng stress. So i-share nga lang namin sa vlog na to yung mga naging experience namin and hopefully this is something na makakapagbigay din sa inyo ng idea kung first time nyo lang din pupunta ng Boracay. Pero kung ikaw yung tipo na pabalik-balik ka na dito sa Boracay, malamang hindi para sa itong video na to. Pero panoorin mo na lang din, wala namang masama. So without further ado, this is part 1 of our Bora vlog. Bali last August 8 pala yung flight namin and bago nga kami pumunta ng airport, hinatid muna namin yung car dito sa Park and Fly since 4 days and 3 nights kaming mawawala. Recommended to para sa mga katulad naming open parking tapos wala ring magbabantay. 595 pesos nga pala per day yung bayad dito and we actually book ahead of time. And yung isa pa nga nagustuhan ko dito sa Park and Fly kasama na rin sa binayaran yung free shuttle paghatid at pagsundo to and from airport which was really convenient. And syempre maaga dapat tayo sa airport and personally sobrang excited ako niyan since first time namin ng kids makakasakay ng airplane. Shoutout nga pala sa Mabesa family, sila yung kasama namin sa Bora trip na to. Tapos yan, habang naghihintay, bumili na muna kami ng siomai which is obviously mas mahal pag dito sa loob ng airport. May playground nga rin pala sila dito for kids. Habang naghihintay kayo, free nyo magagamit yan basta ipakita nyo lang yung boarding pass nyo. And finally, boarding na kami. Hindi lang halata pero talagang excited kami ng kids dyan. Kita nyo naman ako, sa window seat pa ako pumuesto. At ayan, sa wakas, dream come true and praise God kasi kakatapos lang ng bagyo ng mga araw na yan at nabiyayaan kami ng magandang panahon during travel. And grabe, sobrang solid niyan. OA na kung OA pero talagang na-enjoy ko yung pag-take off kasi kita nyo naman, kitang-kita yung Metro Manila Sky View. Tapos during flight, nag-snacks kami sa plane, halos doble yung presyo dito. Pero syempre, for the experience tayo, thankfully maayos at swabe lang yung biyahe at wala pang 1 hour. Touchdown na kami dito sa Katiklan Airport. By the way, nag-DIY pala kami dito sa Bora trip na to at dito kami nag-avail sa Jerry Travel and Tours. Ito yung page nila kung gusto nyo mag-inquire. 9 packs nga pala kami and 1,900 pesos each yung binayaran namin. Kasama na dyan yung land transfer from Katiklan Airport to Tabon Port and vice versa. Tapos yan, sinalubong na rin kami ng mga guide nila papunta ng boat or jetty na sasakyan namin papunta mismo dun sa Boracay Island. And again, kasama na rin to dun sa package na in-avail namin. May island hopping tour na rin nakasama to at lunch buffet na makikita nyo sa vlog na to. And from Tabon Port, mga roughly 40-minute boat ride din yan papunta dun sa mismong Boracay Island. Pagdating nga namin, may sumalubong ulit sa aming mga staff ng Jerry Travel and Tours na naghatid sa amin sa service papunta dun sa hotel na pag-i-stayan namin. Dito nga pala kami nagstay sa Aboza Resort, katapat lang to ng Station X at since family naman kami lahat, isang malaking kwarto na lang yung in-avail namin since tutulugan lang naman namin to. Mga roughly nasa 17K yung binayaran namin for 3 days and 4 nights. May TV, wifi, mini fridge, malaking CR at balcony tapos may complimentary bottled water and coffee na rin everyday. Kung naghahanap nga kayo ng decent at di hamak na mas affordable ng pag-i-stayan dito sa Boracay, eto yung page nila for any inquiries. Nagpahinga nga lang kami ng konti niyan at since sobrang excited ng mga kids, diretso na agad kami dito sa beach. Nadadaanan nyo rin dito yung mga souvenir stores at kaliwat kanan yung mga hotel dito at kung mas malapit nga yung hotel nyo sa beach, expect nyo na mas mahal. And finally, eto na nga, we arrived here at Boracay Beach. Medyo gloomy lang nung araw na to pero hindi naman umulan. At totoo nga yung balita, sobrang linaw at pino ng buhangin dito. Now I understand kung bakit isa din to sa talagang pinupuntahan ng mga tao. And by far, masasabi kong pinakamalinis at magandang beach na napuntahan namin. And since paggabi na nga, hindi mawawala yung nightlife dito. Dito nga pala kami nag-dinner sa V-Hub para siyang food court at malawak siya tapos may live band na rin. Napakaraming choices dito na pwede nyong kainan at kayo na nga lang talaga yung bahalang mamili. May fire dance performance pa from Boracay Fire Dancers. Tapos yan, in-enjoy na lang namin yung gabi, tamang food trip at tamang chill lang. There you go Jolly Natics, this is part 1 of our Boracay vlog. Stay tuned lang kayo sa part 2 at marami pa kaming happenings na i-share sa inyo. So paano? Kita-kits!